Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Lahat, bago ho namin nabukasan ang hapag para sa mga tanong, ilang mga punto lamang, particular dun sa mga kaganapan po kahapon. Siyempre may mensahe po tayo sa depensa. Yan na ba yung best nyo? Parang galingan nyo pa ng onte. Kasi even if they had raised document discrepancies on Cross, it did not diminish the threat itself. Di ba? Ang pinag-usapan pa rin po natin dito, yung pong banta ng pangalawang Pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So hindi ko nagbabago yun. Tuloy pa rin ho yun. Ibig sabihin, kahit pag-usapan ho natin araw-araw, sino ba yung pagkakaiba ho ng mga docket number ng pong Department of Justice document, no? Hindi nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta, at mayroon pong pinagbantaan. So, pasok pa rin po sa banga yung pong teorya ng prosecution na mayroon pong aktwal na pagbabanta laban sa Pangulo at kanyang pamilya that rises to a level of an impeachable offense. So, tuloy pa rin po yun. So, we will let them nitpick on all of these documents, no problem. Kasi hindi ko nagbabago yung fact na mayroon pong pagbabanta. Pangalawa, nakakatawa ko yung mga tanungan. Sa totoo lang, parang no-brainer yung mga tanong eh. Nung pong cross-examination on several points. No? Una, pero nung magpagkatanong ho doon sa control of the Office of the President over the NBI and the DOJ. Parang talaga naman. Hindi ba? Kasi it is within the executive department. Hindi ba? Pero ang gustong pakita roon ay pinakikialaman ng Office of the President, yung pong trabaho ng DOJ, pinakikialaman po ng Office of the President, yung pong trabaho po ng NBI. Pero malinaw ko yung sagot ni Attorney Lotoc po doon eh. Hindi ba? Yung pong back and forth of documentation from the DOJ to the NBI. Ang sabi ng DOJ, hindi, may kulang yan, isolin nyo, ayusin nyo. Inayos nila. Hindi ba? So meron nung subsequent submission to the DOJ. So basically, yung pong objectives of Cross relating to that, na parang inutusan ng Pangulo, ang tawag pa nga ni Attorney Villuan doon, kay BBM, di ba? Pagpapakita ho talaga yun na they are basically grasping at straws in conducting the Cross. Yun yung unang punto on the question. So, but secondly, may mga tinatanong din ho doon, ano? Na is the NBI's recommendation binding on the court, binding on the DOJ? Obviously not. Hindi ba? At tingin ko malinaw naman ho, not just to Attorney Lotoc, but to the public itself, na talaga naman hong recommendatory po yung pong pagtingin ng DOJ, pero pwede ho yang i-consider ng DOJ at nung pong mga korte, pagka meron na pong mga kaso. In the same manner, na yung pong mga findings ng NBI po na ito, pwedeng i-consider ng Senate Impeachment Court in convicting the Vice President on threats against the President and his family as a betrayal of public trust, as an impeachable offense. So, antayin mo namin ngayong araw na ito, yung pong pagtatapos, nung pong cross-examination, I'm quite certain, meron pong redirect dito, and matatapos po yung testimonya na ito, na unblemished yung pong paninindigan ni Attorney Lotoc on the manner of their investigation, the threats were actually made by the Vice President against the President and his family. So yun po muna, binubukas po namin yung hapag para sa mga tanong. Bago po natin i-entertain yung mga question, mukhang may nice sabihin si DS. Magandang umaga sa lahat at maraming salamat sa pagdalo dito sa press con na ito.
Unang-una, nasaan na nga ba tayo? Ako'y hindi isang abogado. Pero kung titingnan natin, pag-usapan natin, ano bang pinag-uusapan dito? Ang impeachment court ay hindi korte kung saan sinasabi mong kriminal ba o hindi ang isang tao. Ang impeachment court ay tumitingin kung ang isang tao ba na ibinoto ng taong bayan ay karapat-dapat na manatili sa posisyon niya o hindi. At kapag sinabi natin betrayal of public trust, ang ibig po sabihin nito ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Kahapon, isinalang yung ating pangalawang testigo in the person of Attorney Jeremy Lotok, a director from the National Bureau of Investigation. Sino ba si Attorney Lotok? Siya yung hepe ng bureau o departamentong nag-imbestiga ng mga video at mga salitang nabitiwan ng ating pangalawang Pangulo. Well, depende ho yan, no? Dun sa mga matitirang oras pagkatapos ho ng examination ni Attorney Lotok. Tatandaan natin, nung tinanong sila kahapon, sinabi ho, they're just halfway through. So, mukhang kung gaano ho katagal yung cross-examination nila kahapon, asahan natin na ganyan din ho yung itatagal ngayong araw. After that, bibigyan ho ng opportunity ang prosecution na mag-conduct ng redirect at pwede naman din silang mag-recross. So, titignan ho natin kung mayroon pa hong matitirang oras at kung yan ho ay papayagan ng impeachment court. Sir, for the record lang po, what to expect from Attorney Lopez? And will you have her declared as hostile? Again, as I'm sure you can understand, no, we can't discuss at length her intended testimony. But just in broad strokes, you will remember that during the cross-examination of the first witness, no, certain portions of that video were played, no, which showed the Attorney Zulaika. So, the context of her testimony revolved around that incident. Medyo idagdag ko lang ng konti. No? Of course, with due courtesy to Attorney Zulaika Lopez, ibalik lang natin doon sa chronology of events. Yung pagbabanta in relation doon sa sa detention ni Attorney Zulaika Lopez. Prior to that, I believe, mid-November, November 20 ba yun? Andun na yun nandun na yung mga pagbabanta. So kung titingnan mo yung chronology, yung pagbabanta ay nangyari na before pa man yung event kay Attorney Zulaika Lopez. However, kung babalikan ulit natin, ang pinag-uusapan dito, grave threat. Pagbabanta sa isang tao at hindi ordinaryong pagbabanta. Pagbabanta ng pagpatay. Magalit-galit ka man, masama man ang loob mo, or nasa bugso ng iyong emosyon. Kana bang suko ba kakaayo ba? Or kanang dili murag naapektuhan ka? Is that justifiable? Is it right to threaten somebody? Anya imo ingnon patyon ta ka ipapatay ta mo kay nasuko ka? So ibalik natin sa isang school, may makulit na bata. Pwedeng pagsabihan ng teacher. Minsan nga, pag pinitik ng konti ng teacher, malaking issue na yon. Pero pag sabihan mo yung estudyante, ipapapatay kita kasi ang kulit-kulit mo or galit na galit ako. Is that correct? Tama ba? Is there a justification for threatening the lives of other people? Totoo man yan o hindi, it's still a threat. At pinaulit-ulit nga, ang sabi nga, hindi siya joke. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.